여러분, 안녕하세요. Again, welcome to my kitchen. Welcome to my YouTube channel. Of course, ang lulutuin natin today is tungkol sa possum, baboy, pork, teji, kogi. Oh my God, ang dami kong sinabi. So, ito po ang lulutuin natin. Magluluto po tayo ng possum. Napakadali lang po niya dahil ibuboil lang natin siya. Siyempre, katulad last time na niluto ko yung pork with soy sauce, ipapride muna natin yung ating baboy para hindi siya madurog. Okay, dahil pakukulin natin siya ng 1 oras, kaya tara na, samahan ninyo ako at ipapakita ko na sa inyo yung mga ingredients na ating kakailanganin. Let's start! Balutin natin siya ng ganito. So delicious. Ganyan po siya. Babalot natin siya. What a yummy. Possum, kailangan i-wrap natin siya sa ating pechay. What a yummy. So yummy. Very delicious. Like this. Of course, hindi po mawawala yung ating baboy or pork. So, ayan po, kailangan natin ng doenjang or soybean paste para mas masarap ang ating possum. And then, optional, kung wala kayong ganito, hazelnut coffee, wala tayong magagawa, pero mas okay kung meron. And then, kailangan natin ng dried mushrooms. Kung wala din, syempre, no choice. Optional din yan. And, kailangan natin ng apple. Yung iba hindi naman naglalagay. Ako, maglalagay. And then, 1 onion, green onion leaves, and hindi mawawala yung garlic at ginger. Yan ang importante sa lahat. Okay, umpisa na natin ang pagboboil. Ay, fried muna pala. Sorry. So, ayan guys, ang ating masarap na pork. Siyempre, kailangan huhugasan natin ng maayos. Siyempre, para mawala yung lansa at amoy. And then, mamayang kaunti, ipapay na natin siya. Okay? So, ayan po. Bumili po ako ng 2 kilos. Dahil 5 kaming kakain, 2 kilos po ang ating pork. So, ayan po ang ating pork. Dahil nabanlawan na siya. And then, para ma-dry siya, pinupunasan ko siya ng kitchen towel bago siya ma-fried. Next, magpa-fried na po tayo ng ating pork. Siyempre, unahin natin yung skin. Ito-fried po natin yung lahat. Yung may skin lang ang ita-fried ko. So, ayan. Yung iba mamaya na. So, ayan. Cover muna natin siya. So, i-check na po natin ang ating pork. So, ayan. Kailangan ganito siya. Ayan. So, pip-fried lang natin yan na side by side. So, ganyan. And then, mamaya magpapakulo na tayo. Po natin yung ating baboy. So, ihahanda naman natin yung ating apple. So, ako, tatanggalin natin yung kanyang seeds sa loob. So, ayan. Okay na ang ating apple. And then, yung ating onion. Half ko lang siya. So, ganyan lang po. And then, yung ating ginger.
So, kailangan nating slice yung ating ginger. Ilalagay natin ito kapag pakukuluin na natin yung ating posam. So, ayan po. Ilalagay natin yan mamaya. So, ayan guys. Na-fried na natin ang ating masarap na pork. Wow, ang arte. Pork, yung ating baboy. So, tingnan nyo naman. Hindi pa natin pinakuluyan, pero so yummy na. Tingnan nyo naman. Huwag na kaya tayo mag-boil. Ganito na lang siya, no? Kaya lang matabang siya. Hindi ako naglagay ng asin dito dahil mamaya yung ating sabaw, syempre pakukuluin natin yan, may lasa siya. Kaya no need maglagay ng salt. Pero depende sa inyo kung gusto nyo habang pinapried. So yummy! So excited na po ako ngayon. Maglalagay na tayo ng water. Okay, maglalagay tayo ng tubig. So mga 10 cups siguro ang ilalagay natin. Ayan, 7, 8, 9, 10. Ayan, exact siyang lumubog sa kanyang tubig. And then, ilalagay na natin guys, yung mga ingredients. Siyempre, yan ang mga special na ilalagay natin para masarap ang ating posam. Yung ating onion, yung ating sagwa, apple. Siyempre, yung ginger, importante po yan. And then, maglalagay tayo ng mushrooms. Optional po yan. Siyempre, mas masarap kapag marami siyang ingredients. And then, ito yung ating green onion leaves. Of course, maglalagay tayo ng garlic. Yan. Super yummy. Maglalagay din tayo ng brown sugar. I think isa lang. 1 tablespoon. Pero puno yung ating tablespoon. Ito yung ating soybean tenjang, soybean paste. So, I think maglalagay ako ng 2 tablespoon. Pampalasa to. Napakasarap ng posam ninyo kapag meron siyang soybean sauce. And then, syempre, ito yung ating sinasabing hazelnut. So, madalang lang yung naglalagay nito. So, nasa inyo. Oy! So, wow! Sa amoy pa lang ng hazelnut na coffee. Ang sarap ng amoy. Ang sarap. Ang bango. Ang sarap, no? Naaamoy yung sarap. So, ayan, imimix lang natin and then, so excited! Ibobold na natin ang ating posam yummy! Posam good! O, di ba? Mapapaano ka? Kakanta tayo niyan mamaya kapag kakain tayo. So, ibobold na natin ang ating posam yummy! Posam good! Sayo tayo, guys. Posam yummy! Posam good! Let's go! Boiled our posam! So, ayan po. Bubuksan na natin ang ating gas range. And then, pakukuluin natin siya ng mga 1 hour. So, depende rin po sa inyong pork. Kapag alam natin na malambot na siya, okay, kahit walang 1 oras. Pero, pinakaano yung 1 hour. So, ayan po. Umpisahan na natin. Let it boil. Habang kumukulo po ang ating posam, of course, meron naman po tayong ibang gagawin. So, ito pong ating oyster, ayan. At saka yung ating radish. So, gagawin natin siya. So, ngayon guys, bago ko uumpisahan ito,
Of course, shout out ulit sa lahat ng mga nanonood ng aking video today. Salamat po ng marami dahil hindi kayo nagsasawang nanonood. At sa lahat ng mga hindi pa po nakapag-subscribe, syempre po, please subscribe and click the button na po para makasama kita sa journey ng aking YouTube channel. And syempre po, para makita mo yung mga lahat ng ating videong bagong i-upload. So tara na guys, ipapakita ko na sa inyo ang ating oyster. So, ayan po, i-check natin. Ayan. Kumukulo na po ang ating pork. So, habang kumukulo siya, gagawin natin yung ating radish at oyster. Ito po yung ating oyster. Binili natin sa market. Ay! Muntik na naman natapon. So, maglalagay tayo ng asin. Maglalagay tayo ng asin, tapos mamaya babanlawan natin siya. Kasi po, madulas yan. So, para matanggal yung amoy at dulas, oh yeah. Siyempre, lagyan natin ng asin, tapos mamaya babanlawan natin yan. Okay? So, set aside muna natin siya dahil hiway natin yung ating radish. Ito guys, babalatan ko muna. So, ganito po. Tanggalin natin yung balat. Ayan po, islice natin yung ating radish. Dahan-dahan po sa pag-i-slice. So, ayan po. Lahat ng ito, i-slice natin. So, ayan po ngayon. Yung sengke, manipis yung ating radish. Ito naman medyo mas okay din na makapal. Hindi naman maganda sobrang kapal. Pero sa iba, makapal yung nilang radish. So, ganito po siya. Lahat po i-slice natin. And then, ilalagay po natin dito. Lahat ng na-slice natin. So, ayan, natapos na natin ang ating radish. Ngayon, maglalagay naman tayo ng asin at sugar. So, ayan. Maglalagay tayo ng salt, kaunti lang. Ayan po. 1/2 tablespoon lang. And then, maglalagay tayo ng 1 kutsarang white sugar. So, ayan po. Tapos, haluin natin siya. So, hayaan lang natin siyang lumabas yung kanyang tubig. Dahil kung minsan yung radish kasi mapait siya. So, para tayong gumagawa ng pickle niyan. Oh yeah, pickled. Pickled may suka yun. So, ayan. Hintayin lang natin siyang magtubig para mawala yung yung pait niya. So, ayan, i-check muna natin yung ating pork. Yan. Kailangan i-check natin yan. Kung gusto nyo mas masarap, pwede kayong maglagay ng pork cubes or magic sarap. So, syempre, kanya-kanyang diskarte lang yan mga ka-kitchen, di ba? Pero okay din ako naglagay ng pork cubes. Tikman natin yung ating sabaw. Ano kaya lasa? Oh yeah! Matabang po siya pero dahil kumukulo pa siya, syempre mamaya natin talaga matitikman yung lasa ng baboy. So, ayan po, takpan natin ulit ang ating possum. Check natin mamaya ulit. Ito po yung ating oyster kanina. Tingnan nyo po, lumabas yung kanyang tubig. May tubig siya, hindi katulad kanina. So, ngayon, hugasan ko po ito. So, ayan po guys, babanlawan natin yung ating tapon. Ha 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 ha.
Kailangan linisin nating maayos yung ating oyster. Balawan ng, pero dahan-dahan lang. So, ayan, banlawan natin ulit. And then, hintayin natin mawala yung kanyang tubig. Okay. Okay. Ito na po yung ating radish na nilagyan ng salt and kaunting sugar. I mean, mas kaunti pala yung salt. Kasi hindi siya pwedeng sobrang maalat. Kasi hindi natin siya babanlawan. So, tingnan nyo po, may tubig siya. So, ayan po. Itatapon po natin yan. Kailangan ganito siya. Pipigain natin siya. So, itatapon natin yung tubig niya. Okay? Makinig kayo, okay? So, ayan. Pipigain ko na. So, tinanggal ko lang yung tubig niya. Yung katas niya. Ito po yung sabaw ng radish. So, itatapon natin yan. Chararan! O, diba? So, syempre, kailangan malinis dapat yung kamay natin. So, ganito po ang itsura niya. Piniga ko po siya. Pero ngayon, alam niyo po, mga ka-kitchen, yung radish ngayong panahon na to, masarap po siya. Okay, para sa ating radish, maglalagay tayo ng 2 tablespoon na kotsukaro or pepper flakes. So, it depends kung gusto nyong spicy. Pero ako, tama lang po yung spicy niya. And then, maglalagay tayo ng anchovy, yung patis, kung tawagin sa atin. So, ayan po, maglalagay tayo ng patis. So, syempre, kung matabang po siya, dagdagan nyo na lang mamaya yung patis or maglagay kayo ulit ng asin. Maglalagay po tayo ng kaunting minced garlic. Mga 1/2 tablespoon. And then, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na white sugar. So, ayan, imimix muna natin siya. So, kung gusto nyong mas colorful ang inyong radish, syempre, dagdagan natin yung ating kotsukaro. Parang kulang yung kotsukaro natin. Gawin natin siya ng 3 tablespoon. So, maglalagay pa ho ako ng 1 tablespoon para mas maganda siyang tingnan. Kasi kung kung hindi po mapula yung ating radish, parang hindi siya masarap. Kailangan colorful siya. So, ayan, pwede na po yan. So, tikman natin uli siya. Kung anong lasa. Ka na naman. Masarap na po siya. Oh, yeah. Wow, ang sarap. Eh, radish pa lang, masarap na. Oh, yeah. What a yummy. So, ito na po yung ating oyster. Ihalo na po natin. Dahan-dahan po tayo kapag hinalo natin siya. Siyempre, dahan-dahan. O, diba? Kailangan dahan-dahan. Wow, ang ganda ng kulay ng ating radish. Kamukha ninyong maganda. O, diba? Kamukha natin maganda. Siyempre. And then, maglalagay lang tayo ng sesame seeds. Oh, yeah. Sesame seeds. Next. Maglalagay po tayo ng mga 1 tablespoon lang ng sesame seeds. Okay. Pwede na po yan. So, ayan. So, tapos na po ang ating radish with oyster. Siyempre, tikman po natin siya. Siyempre, lalagyan. Tayo ang mauunang kakain, siyempre. Oh, yeah. Ito po, titikman ko siya.
Mmm. 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 Masarap. So yummy. Excited na ako sa ating possum. So ayan, tapos na po ang ating radish with oyster. Nice. Next, maglalagay naman po tayo ng alamang. So, kailangan po ito. Kapag po bumili kayo ng possum dito sa Korea, laging meron ganito. So, dagdagan natin. Maglalagay tayo ng 2 tablespoon. So, ayan. Of course, dahil maalat siya, maglalagay tayo ng half tablespoon na white sugar. Para mawala yung alat. Again, hindi nawawala yung 1 teaspoon na minced garlic. And then, lalagyan natin ng 1 teaspoon na kotsukaru. Konti lang. Hindi naman maganda yung sobrang red na red siya. O, di ba? Tapos, maglalagay na naman tayo ng yung green onion. Tapos, sesame seeds. So, ito po yung ating green onion. Para lang gumanda at lalong sumarap yung ating sauce. Kasi po yung possum, hindi po natin kailangan lutuin ng maalat. Kaya nga, meron tayong radish at saka itong ating alamang. Kapag pumatabang siya, ito po yung ang ginagawa nilang pinaka-sauce. O, diba? Tapos maglalagay lang tayo ng kaunting sesame seeds. Kaunti lang. Oh yeah, kaunti lang pero napadami siya. So, ito po ang ating sauce. Ay, kulang yung pula. Lagyan pa natin ng kaunti. Ay, sorry. So, ayan. O, diba? Then, maglalagay tayo ng mga 2 tablespoon na clean water or mineral water. Kasi po, maalat siya. Kaya, ayan po. So, itatabi na natin ito. So, ganito po ang itsura ng ating alamang. So, ayan po. What a yummy alamang. So, ayan na po ang ating na-boiled na pork. So, ayan, mainit pa siya. Very tender. So, ayan po ang ating yummy pork na boiled natin. Kung titingnan natin siya, 2 kilos yan. Lumiit siya. O, diba? What a yummy pork. Nice. So now, slice na natin ang ating pork. Wow! Perfect na naman po ang ating pagka-boiled sa ating pork. Wow! Napakainit po niya. Wow! So, tingnan niyo po ang ating pork. Wow! Tingnan nyo naman po guys. So, napakasarap niya. So, na-boiled natin siya ng 1 oras. So, hindi po maganda yung overcook. Dahil itong balat niya, malulusaw. So, lahat po ng ito, slice natin. Wow. Look. O, diba? Ang sarap. Again, slice po natin itong isa. Kita nyo naman mga guys, exact na exact yung pagka-boiled ng ating pork. So, ayan. Last time may soy sauce, but this time wala siyang soy sauce.
So, ganyan po Nice. ang itsura niya. Siyempre, itatransfer natin sa ating magandang plate. So, ganito po natin siya i-arrange. What a yummy possum. O, diba? What a perfect pork. So, tingnan niyo po ang ating pork. Next. Wow. Ayan po ang ating pork. Napakasarap niya. Ito po yung ating pinaka-sauce na alamang. Siyempre, kailangan ilalagay natin siya dito. So, ayan po. What a yummy possum. So, ayan po ang ating possum. Pork boiled. Ayan po yung ating alamang. So, ito naman pong ating oyster. Siyempre, ganito po siya. Maglalagay po tayo dito. Pwede po tayo maglagay ng green onion leaves dito. Kung gusto ninyo. So, ayan po. What a yummy. So, perfect, delicious. Ayan po mga ka-kitchen, nag-ready tayo ng sangchu. And then yung ating kenyip, napakasustansya niyan. And then yung ating pechay. What a yummy radish with oyster sauce. Tingnan niyo. Pwede po natin siyang ayusin na ganito. And then, maglalagay tayo ng vegetables. Of course, nandito na tayo sa It's Tasting Time. Posan mukbang. Posan mukbang. May repeat tayo. Ito po ang ating kakainin. Kenyip. So, try na natin. Siyempre, papakita ko yung pork. Lalagyan ko siya ng alamang. And then, siyempre, yung ating yummy, 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 yummy. Ayan pala, hindi ko naipakita. So, ito po ang ating super yummy. So, ayan po. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung ating pork and then yung oyster. Siyempre, tikman natin. What a yummy! Sasayaw tayo. Mmm. 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 Super yummy. Hindi po maalat yung baboy. Next. Super yummy. Super good. Possum yummy. Possum good. Ito. Possum yummy. Sound too good. Papagood vibes lang po. Huwag niyo po akong i-bash. Dahil gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung ating nilutong. Tadada! Wow! Ang bilis kong kumain, no? Ito naman po, sangchu. Wow! Paano ko di papasok lahat ito sa bibig ko? Kain na po kayo? Mmm. 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 Mmm.
Mga ka-kitchen, napakasarap po ng ating posam today. So, bumili na kayo ng pork. Lutuin nyo naman ang inyong posam. Next, ito naman pong ating pechay. Isusubo ko na. So, ayan po, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng ating video today. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. So, ang masasabi ko lang sa ating posam, super yummy, super good, super posam, super good, so delicious, super good. O, diba? Good vibes lang po tayo. Maraming salamat po. Kain na po tayo. Siyempre, with matching vegetables. Thank you, guys. Siyempre, ay, ito pa pala. Chararan. O, diba? Thank you po. Have a good day, everyone.